our Pastor Patrick. Praise God. Thank you, Lord. Thank you for sharing, everyone, for what you are thankful to God. Amen. You can translate. Yeah, okay. Sorry. Okay, nagpapasalamat na ulit ako muli dahil isinigaw niyo kung paano kayo nagpasalamat sa Diyos. I think that if I ask you, everyone have something to thankful to God. Palagay ko kapag tinanong ko kayo isa-isa kung ano yung pinagpapasalamat niyo sa Diyos, At least one thing. kahit isang bagay, And I want also give thanks to God ako din ay meron. Gusto kong ipagpasalamat sa Diyos. today and say that God is faithful. At ngayon, nagsasabihin kong napakatapat ng Diyos. Amen. And today we will speak about this subject that God is faithful. At ngayon ay itong pag-uusapan natin ang katapatan ng Diyos. And in our travel, we seen that God is faithful to us. At sa aming ang paglalakbay, nakita namin kung gaano katapat ang Diyos. My wife was sharing yesterday with you, At ako nga ay nakapagbahagi na sa inyo, but I see that God's faithfulness in every step. pero nakita ko ang katapatan ng Diyos sa bawat hakbang. And I was asking in the travel, God, why it happened to me? At nagtanong ako habang kami naglalakbay, sabi ko, bakit ito nangyayari sa amin? That 1 week after we arrived, Na pagkatapos ng isang linggo, bago kami makarating doon, the Filipino Metro Bank, ang bangko natin, ng Pilipino, they blocked me everything. hinarangan niya lahat. They blocked my cards, Hinarangan niya yung account ko sa card, they blocked my account, yung mga account, and I cannot do anything. I have no money. at wala akong magawa, wala akong pera. So I was asking God, why? At tinanong ko yung Panginoon, sabi ko, Lord, bakit? But even in this, God had His plan. Pero alam niyo ba na kahit doon ay may plano ang Diyos. And thanks God, we received the help. At maraming salamat sa Diyos ay nakatanggap kami ng tulong. But I reported to Metrobank that we are going. Pero ako ay nakapag-report na sa Metrobank na ito nga ang nangyari. And they still block everything. At hinarang talaga nila lahat. So we cannot book the ticket, we cannot book the hotel. Hindi kami makapagbayad ng ticket, kahit ang tutuluyan ng hotel, Even we cannot buy food. at kahit din sa pagkain. And at the beginning, I saw the situation. Oh no, I don't know what happened now. At nung unang nakikita ko ang sitwasyon namin, oh no, hindi ko na alam ang nangyayari. And in our life, we have situations like this. That, oh no, I don't know what I will do now. At ganoon din sa aming buhay. Minsan may mga pangyayaring hindi ko alam kung ano nang gagawin ko. But God has His plan. Pero ang Diyos ay may kanyang plano. Because God is faithful. Dahil ang Diyos ay tapat. Amen. Amen. Let's read Psalm 36:5. Basahin natin yung Psalm 36:5. In English, your love, Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies. Mula naman sa Tagalog, O Yahweh, abot hanggang langit ang pag-ibig mo, hanggang alapaap ang katapatan mo. Amen. Amen. So we read in the Word of God that God is faithful. Kaya nga nabasa natin na ang Diyos ay tapat. And it's amazing that Word of God is telling us that God is faithful. At nakakamangha na ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin na siya ay tapat. Because if we think it's us who should be faithful, yeah? Dahil kung iisipin na kung tayo ang tapat, It's us who should be faithful to God. na dapat tayo ang maging tapat para sa Diyos. But we read that God choose to be faithful. Pero nabasa natin na pinili ng Diyos na siya ang maging tapat. And this is amazing for me. At ito ay kamangha-mangha para sa akin. That we read that God is faithful. Na binasa natin na ang Diyos ay tapat. God is faithful to the man. Ang Diyos ay tapat sa mga tao. How is possible? Paano nangyari yun? It's us who should be faithful. Dapat nga tayo ang maging tapat. Because men fail many times. Dahil ang In our mga life. tao ay marami ng beses nabigo sa ating buhay. We fail to God. Tayo din ay nabigo mula sa Diyos. We fail to other people. Tayo din ay nakabigo sa ibang tao. We fail in our
in our words, what we want to do, what we want to change. Nabigo sa ating mga ginagawa, sa ating salita, o ano ang gusto nating baguhin. We also give words and we fail. At sa may binibigay tayong salita, pero hindi naman natin natutupad. But God never fails. Pero ang Diyos ay hindi kailanman nabibigo. When He gives promise, Kapag nagbigay siya ng pangako, He is faithful. siya ay tapat. And Israel was 40 years on desert. At nung panahon na yon, ang mga Israelita ay 4 na po nang nakatira sa Egypt, In desert. sa 40 years in desert. desyerto. And they failed God many times. At marami nilang beses nabigo ang Diyos. Many times, God showed them miracles. Maraming beses din nagpakita ang Diyos ng himala sa kanila. The miracles, if you will see in your own eyes, you will be shocked. Ang mga milagro na kung kayo ang makakakita sa sarili niyong mata, kayo ay magugulat. And they saw great miracles on their own eyes, At nakita nila ang malaking milagro sa kanilang sariling mata, and they still failed God. pero patuloy pa rin silang nagkakabigo sa Diyos. They choose other gods. Pinili pa rin nila ang ibang Diyos. They don't trust God. Ayaw nilang magtiwala sa Diyos. They don't love God. Hindi nila mahal ang Diyos. But God was still faithful to them. Pero ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanila. Why? Bakit? Because God gave them promise at the beginning. Dahil ang Diyos ay nagbigay ng pangako ng simulang-simula pa. That He will deliver them from Egypt, Na sila ay palalayain mula sa Ehipto and He will guide them to the promised land. at gagabayan sila patungo sa lupang pinangako. And because of God's promise, At dahil nga sa pangako ng Diyos, He was faithful to them. siya ay tapat sa kanila. And today, God is faithful to us At ngayon, ang Diyos ay tapat sa atin by the promise in Jesus Christ mula sa pangako ni Jesucristo. that everyone who believes in Him will be saved. Na kung sino man ang maniwala sa Kanya ay magliligtas. Amen. In Old Testament, Israel have His promise. Sa lumang tipan, kumbaga sa Israel, meron siyang pangako About promised land. patungo sa lupang pinangako. And today, in the time of Jesus, we have also promise At ngayon, sa panahon ni Jesus, meron din siyang pangako of the promised land. para sa lupang ipinangako. And this promised land is heaven. At ang lupang ito ay ang kalangitan. That's why God is so great Kaya nga ang Diyos ay napakadakila and God is faithful. at siya ay tapat. For the man who have faith, Kung sa para sa taong may pananampalataya, God is faithful. ang Diyos ay tapat. Because of the promise in Jesus Christ, Dahil ang pangako kay Jesucristo, He cannot fail you. hindi kanya bibiguin. It's only us who can fail Him. Tanging tayo lang ang nakakapagpabigo sa Kanya. And many times we fail. At maraming pagkakataon na tayo ay nabibigo. Today we say we are Christian. Ngayon, sasabihin natin tayo ay Kristiyano. Tomorrow we don't remember about Jesus. At kinabukasan, wala na tayong maalala patungkol kay Jesus. But if you one time gave your life to Jesus, Pero kung ibinigay mong isang beses ang iyong buhay kay Jesus, He will be faithful to you. siya ay mananatiling tapat sa iyo. Because His second name is faithful. Dahil ang kanyang pangalawang pangalan ay katapatan. Amen. Amen. That's why we should base our faith only on Jesus. Kaya nga dapat nakabatay ang ating pananampalataya tanging kay Jesus. Nothing else. Wala nang iba. Never base your faith or anything else. Huwag mo nang ibase ang iyong pananampalataya sa iba. Don't base your faith on me. Huwag mo nang ibatay ang pananampalataya mo sa akin Don't base your faith on any man. o kahit sino mang tao. Don't base your faith or your own efforts. Kahit sa iyong sariling kalakasan. But base your faith only in Jesus Pero Christ. ibase mo ang iyong pananampalataya tanging kay Jesucristo lamang. Because He is solid foundation. Dahil siya ay solidong pundasyon. And in Him you have promise. At dahil sa pangalan niya, meron kang pangako. In Jesus Christ, God promised to us Na sa Jesucristo, siya ay nangako sa atin that He will be faithful to us. na siya ay mananatiling tapat sa atin. So if He gave promise, So, kaya nga kapag ibinigay niya ang pangako, He cannot fail His promise. hindi niya yun ibibiguin. And we read in the Psalm that
love of the Lord reaches to the heaven. At binasa nga natin sa Salmo na ang pagmamahal ng Diyos ay umaabot sa kalangitan. Because His love is abundant. Dahil ang kanyang pagmamahal ay sagana. He chose to be faithful to us. Pinili niyang maging tapat sa atin. Great God, the creator of heaven and earth. Dakilang Diyos na siya ang lumikha ng langit at lupa. He chose to be faithful to you and me. Pinili niyang maging tapat sa iyo at sa akin. We are like a little worms. Kagaya lang tayo ng mga uod. But He still promised to be faithful to us. Pero pinili niya pa rin maging tapat para sa atin. Because His love, Bible say, our verse, reaches to the heaven. Dahil ang kanyang pagmamahal, sinasabi ng Biblia, umaabot hanggang sa kalangitan. Amen. And one time, a few days ago, I sit in the morning. At isang umaga nga, ng mga nakaraang araw, ako'y nakaupo sa umaga. And I say to the Lord, Lord, sometimes it's difficult to believe in you. At sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, minsan napakahirap maniwala sa iyo. I don't see you. Hindi kita nakikita. I cannot touch you. Hindi kita nahihipo. I cannot hear you. Hindi rin kita naririnig. How I can believe in you? Paano ba ako maniniwala sa iyo? And the Lord answered to me, At ang Panginoon ay nangusap sa akin. look everything around you. Tingnan mo lahat ng nasa paligid mo. Look your body. Tingnan mo ang katawan mo. Look what happened in your life. Tingnan mo ang nangyayari sa buhay mo. This is me. Eto ako. Ayan ako. Can you listen me? Naririnig mo ba ako? Can you touch me? Nahihipo mo ba ako? I am here. Andito You ako. can also see me. Maaari mo rin akong makita. Because I am present in your life. Dahil ang presensya ko ay nasa iyong buhay. Everything around us is God. Lahat ng nakasapaligid natin ay ang Diyos. Everything was created by the Word of God. Lahat ng nilikha ng Diyos, And He chose to be faithful to us. pero nanatili pa rin siyang tapat sa In atin. everything what He gave to us, Sa lahat ng ibinigay niya sa atin, He promised to be faithful to us. nangako siya ng katapatan para sa atin. Even when we failed on Him. Na kahit na tayo ay mabigo natin siya. Can you imagine you love someone, Isipin mo, meron kang mahal. but someone is failing you many times. At ang taong iyon ay binigo ka ng maraming beses. It's lying you, Nagsinungaling sa'yo, it's cheating on you, nagloko sa'yo, and anytime what you trust, He failed. at kahit ano pang ipagkatiwala mo, palagi ka niyang nabibigo. But you still love Him. Pero nanatili pa rin ang iyong pagmamahal. It's difficult to love person like this, Napakahirap magmahal ng ganitong tao. but this is how God loves us. Pero ganito, kung papaano ang Diyos mahalin niya tayo. Us who in our talks are many times far from God, Marami sa ating pag-iisip napakalayo sa Diyos. but He still loves us. Pero minahal pa rin niya tayo. And the 2 Timothy 2:13 is confirming that. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Mula naman sa Tagalog, kung hindi tayo tapat, nananatili pa rin siyang tapat, dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Amen! Amen. Even the Word of God is confirming that. Kahit ang salita ng Diyos, ito ay kinukumpirma. But when we see the news, Pero pag makikita natin sa balita, they telling us that soon the food on the earth will finish. sasabihin nila na malapit na, mauubusan na ng pagkain. That big war will come and we will be destroyed. Malaking digmaan ang darating at tayo ay mawawala. They try to scare us. Susubukan nilang takutin tayo. But you are fishermen. Do you experience that even one time in your life it was no fish? Pero ikaw na mangingisda, na subukan mo na ba sa iyong buhay na minsan ay wala ng isda? Maybe for a few days there were not. Maaaring sa mga iilang araw, wala nga. But fish is still there, yeah? Or Pero ang not? mga isda ay nanatili doon. Tama? It is or not? Tama ba o hindi? Yes? Because God provides. Dahil ang Panginoon ay nagbibigay. Maybe it's a bit smaller amount of fish than before. Maaaring ito nga ay kakaunting bilang ng isda, hindi kagaya ng dati.
but God provides. Pero ang Diyos pa rin ang And nagbibigay. in most of the cases, when there were no food in the country, At maraming pangyayari na kung saan wala ng pagkain sa bansa, in the history, mula sa kasaysayan, it was fault of politics ito ay mga pagtatanggi ng mga politiko who governed their country in the wrong way. na kung saan pinamamahalaan nila ang kanilang bansa sa maling paraan. But God knows that He have 9 billion of children. Pero alam ng Diyos na meron siyang higit pa sa 9 milyon na mga anak, bilyon na mga anak. Billion. And He know that He need to eat. Every one of them need to eat. At alam niya din na ang bawat isa doon ay kailangan kumain. That's why in the earth there is abundance of food. Kaya nga dito sa mundo, maraming saganang pagkain. The other lie which they try to tell us, At isa pa sa kasinungalingan na gusto nilang sabihin sa atin, that there is no space in the world. na wala ng espasyo para sa mundo. And soon the space for living will finish. At pagkatapos ay ito na ay mawawala at matatapos. But for me, I will go out of Castañas and I will see a lot of land, even in Philippines, which is island. Pero para sa akin, kapag lumabas na ako sa Castañas, napakaraming lugar kahit saan sa mundo. And Philippines are 120 million people. At ang Pilipinas ay higit pa sa 120 na tao. I promise, even if there will be 10 times more of you, Kaya nga, pinapangako ko na kahit na doble pa sa 10 ninyo, there still will be enough food, palagi pa rin may sapat na pagkain, and there still will be enough space for you. at marami pa rin sapat na espasyo para sa inyo. Even in the country which is island. Na kahit na ang bansa ay ang island. Why? Because God is faithful. Bakit? Dahil ang Diyos ay tapat. Amen. For the Christian person, Para sa Kristiyanong tao, there is nothing else in this world walang iba man sa mundong ito which can satisfy him more na makakapagpasaya sa inyo than to living with God kaysa sa nang higit sa mamuhay sa Diyos and to be close to God. at maging malapit sa Diyos. Amen. Amen. And that's what we talked at the beginning. At ito ang ating pinag-usapan ng simula pa. Our life should be centered on Jesus. Na ang ating buhay ay dapat nakasentro kay Jesus. And don't worry, if you want business, At huwag kayong mag-alala kung gusto nyo ng negosyo. you will still have time to do business. Magkakaroon pa rin kayo ng oras para sa negosyo. If you want education, Kung gusto nyo mag-aral, you will still have time for education. meron pa rin oras para sa pag-aaral. If you want to have family, Kung gusto mo magkaroon ng pamilya, you will still have time for family. may oras pa rin para sa pagpapamilya. Jesus can only help you in your life. Si Jesus ay maaaring tulungan ka sa iyong buhay. He will not disturb your plan. Hindi niya aabalahin ang iyong plano. Moreover, everything what is done without Jesus, Higit sa lahat, kung ano yung mga natapos ni Jesus, it could be a problem later. ito ang magiging problema na para sa iyo. But everything done with Jesus, Pero ang lahat na kung si Jesus ang makakatapos nito, it's built on the strong foundation. ito ay maitatayo sa, malakas na pundasyon. And you can be sure that it will survive. At ikaw ay nakakasigurado na ito ay makakasurvive. So today in your life, Kaya nga ngayon sa iyong buhay, God is asking you and me, ang Diyos ay nagtatanong sa iyo at sa akin, don't build anymore huwag ka nang magtayo ng kung ano pa without me. nang wala ako. Start to building with me. Magtayo ka nang kasama ako. Start to build your life with me, Jesus said. Simulan mong itayo ang iyong buhay na kasama ako, sinabi ni Jesus. And your house will not shake. At ang iyong tahanan ay hindi mayayanig. Amen. Amen. Deuteronomy 7:9. Please read. Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping His covenant to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Mula naman sa Tagalog, alamin ninyo na ang Panginoon yung Diyos ay Diyos na dapat ninyong pagkatiwalaan. Siya ay tapat at tinutupad niya ang kanyang kasunduan ng pag-ibig sa lahat ng nagmamahal at sumusunod sa Kanya.
At umaabot ito hanggang 1,000 salinlahi. Amen. So what we read, that God is faithful. Kung anong nabasa natin, ang Diyos ay tapat. For those who keep His commandments. Sa mga tao, pinagkakatiwala at tinatabi ang kanyang pangako. Why we should be faithful to God? Bakit nga ba tayo dapat maging tapat sa Diyos? Because then God will be faithful to us. Dahil ang Diyos ay mananatiling tapat sa atin. If you will be not building with God, Kung hindi ka tatayo mula sa Diyos, don't be surprised when the circumstances come to your life. huwag kang magulat na kapag ang pagsubok ay dumating sa iyong buhay, And there will be no God. at pagkatapos wala kang Diyos, If you were building many years without God, at ikaw'y tumatayo ng walang Diyos, and you are not faithful to God, at hindi ka tapat sa Kanya, don't be surprised huwag kang magugulat that God will not help you. na ang Diyos ay hindi kanya tutulungan. Because you give part of your life Dahil ibinigay mo ang parte ng iyong buhay to Satan. kay Satanas. And Satan now have law to you. At ngayon si Satanas ang nagmamay-ari sa iyo. And he wants everything what was builded with him At gusto niya lahat ng naitayo sa kanya to take it for him. na mapa sa kanya. That's why we cannot live half with Jesus, half with Satan. Kaya nga hindi tayo maaaring mabuhay ng hati. Kalahati sa Diyos at kalahati kay Satanas. Then don't be surprised if something will come to your life. Kaya nga huwag kang magulat kung merong mangyayari sa iyong buhay. Unexpected circumstances. Mga hindi mo inaasahang pangyayari. And there is no God. At pagkatapos wala ang Diyos. Because God is faithful Dahil ang Diyos ay tapat for those who are faithful to Him. sa mga taong tapat sa Kanya. For those who have faith in Him. Sa mga taong may pananampalataya sa Kanya. And He will protect us At tayo ay poproteksyonan niya. when we will be with pure heart Na kapag tayo ay may purong puso, faithful to Him. tapat sa Kanya. Then when something will come to your life, At pagkatapos merong mangyari sa iyong buhay, you can be sure that God will deliver you. ikaw ay makakasigurado na ang Diyos ang bahala sa And iyo. God will help you. At tutulungan ka ng Diyos. And there is never too late At wala nang huli pa to turn to Jesus para magbalik loob kay Jesus. and repent for everything what was done wrong. At pagsisihan ang lahat ng bagay na nagawa mo. You can still be men of prayer, Maaaring maging kalalakihan ka ng panalangin. the men of Christ. Ang mga lalaki para kay Kristo. And if you become men of prayer, At kung ikaw ay ang tao na nananalangin, you will have no fear in your life. wala kang magiging takot sa iyong buhay. Man who is man of prayer Ang tao na nananalangin has no fear in his life. ay walang takot sa kanyang buhay. And it's strong At siya ay malakas. because he knows that God is on his side. Dahil alam niya na ang Diyos ay nasa kanyang tabi. How beautiful it is Napakaganda nito to be the one na maging isa which God choose to be faithful to. na kung saan kalapit mo ang pinili sa iyo ng Diyos na maging tapat sa iyo. God is telling to us today, At ang sinasabi ng Diyos para sa ating lahat ngayon, I am faithful to you. ako ay tapat sa iyo. I will not leave you. I will not leave you. Hindi kita iiwan. I will show you the beauty of my son. At ipapakita ko sa iyo ang kagandahan ng aking anak. I will show you that you are blessed. Ipapakita ko sa iyo na ikaw ay pinagpala. I will show you blessing in your life. Ipapakita ko sa iyo ang pagpapala sa iyong buhay. I will show you true happiness. Ipapakita ko sa iyo ang totoong kaligayahan. Have hope, my dear child, Magkaroon ka ng pag-asa, mahal kong anak. because I will bring you to my kingdom. Dahil dadalhin kita sa aking kaharian. I will reward you At ikaw ay gagantimpalaan ko for being faithful to me. sa pagiging tapat sa akin. I choose to be faithful to you. Pipiliin kong maging tapat sa iyo. Love me for all your heart. Mahalin mo ako ng buong puso. Love your neighbor from all your heart. Mahalin mo ang iyong kapwa ng buong puso.
And you will see my power in your life. At makikita mo ang kapangyarihan ko sa iyong buhay. And you will see how great it is. At makikita mo kung gaano ito kadakila. How faithful God is. Kung gaano katapat ang Diyos. I will deliver you from any circumstances. Ipapalayain kita sa lahat ng sitwasyon. I will help you when you will cry to help for help. Tutulungan kita kung ikaw'y umiiyak at humihingi ng tulong. By the promise of my Son, Mula sa pangako sa pamamagitan ng aking anak, you are blessed. ikaw ay pinagpala. Be blessing to others. At ikaw din ay pagpapala sa iba. Amen. Praise God. Amen.